Center Reliance. Kasama ang buong pwersa ng News 5. Ito ang Frontline Pilipinas. Truck na naman! Tatlong patay matapos araruin ng trailer truck sa Quezon City. Panibago namang away kalsada. Babaeng sakay ng SUV, hinampas ng baseball bat ang nakagitgit ng bus. Bakit ka binasag? Ay, hindi gano'n. Huwag gano'n, ma'am. Isa pang sabol sa video. Rider sumemplang matapos barilin ng kanyang angkas. Nanay na binubugaw online ng kanyang mga anak, dinampot ng NBI. Iba pang bagong opisyal, inanunsyo ng Malacanang. PNP Chief na si Torre at Solicitor General naman si Berberabe. At eto na nga, Ashtin at Robin may mga ibinunyag na sikreto sa set ng Ang Mutya ng Section E. Inararo ng truck ang 5 sasakyan sa Quezon City. 3 ang patay, kabilang ang isang nag-aabang lang ng masasakyan. Ang aksidenteng yan nasa pool sa video sa Frontline Report ni Hannibal Talete. Sa pool, sa dashcam video na ito, kung paanong biglang tumagilid ang humaharurot na truck sa Batasan, San Mateo Road sa Quezon City kagabi. Kumalas pa ang karga nitong container van. Hinararo ng truck ang isang kotse, isang EUV at 3 motorsiklo. Natumba rin ang isang poste ng ilaw at may napinsalang waiting shed. Dead on the spot ang isang rider at isang lalaki na nag-aabang ng masasakyan sa waiting shed. Naisugod naman sa ospital ang backride ng isang motorsiklo. Pero dineklarang dead on arrival. Ang pamangkin ng biktima, hindi matanggap ang sinapit na kanyang tsuhin. Sana panagutan na lang ng driver at yung company ng driver yung nangyari sa tito ko. 7 pa ang sugatan sa aksidente. Ayon sa driver ng truck, nagka-problema raw ang preno ng minamaneho niyang sasakyan. Hindi ko na makontrol, dire-diretso na ako. Oh. Kaya no choice ako, kaya yung manibela, isa sa nahulumi ko. Maharap ang truck driver sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide, multiple physical injuries, and damage to properties. Nitong Abril lang, 3 ang namatay nang biglang umatras ang isang truck sa pauhong kalsada sa Fortune Avenue sa Marikina. Nadaganan ng container van ang 5 sasakyan. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Sa kamay ng kanila mismong ina, napasok sa mundo ng online kalaswaan ang 6 na menor de edad sa Camarines Sur. Ibinubugaw sila sa mga dayuhang parokyano sa halagang 5,000 piso. Nasa Frontline ang balitang yan, si Elaine Fulgencio. Sinalakay ng mga ahente ng NBI Violence Against Women and Children Division ang bahay na ito sa Bombon, Camarines Sur. Naaktuhan nila ang isang nanay na ibinubugaw umano online ng kanyang mga anak. Ayon sa NBI, 2024 nang magsimulang online kalaswaan ng sospek, nasa $100 o katumbas ng higit 5,000 piso ang kinikita ng sospek, depende sa hihilingin ng parokyanong dayuhan. Nasagip ang 6 na magkakapatid, edad 2 hanggang 17 taong gulang. Inaalam pa kung iniaalok din online ang 2 taong gulang na anak ng sospek. Sa investigasyon, parehong walang trabaho ang sospek at kanyang mister. Iniimbisigahan din kung kasabwat ang tatay ng mga bata sa online kalaswaan. Nagbabalang otoridad sa mga magulang na inaabuso ang mga anak, maging ang panganib na dulot nito sa mga bata. Once na na-post or na nag-engage tayo sa online shows ng mga bata, hindi po natin alam kung saan ito kakalat. Pwede sa dark web, pwede sa internet. Maharap ang sospek sa reklamong paglabag sa Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation Materials in relation to Cybercrime Prevention Act. Nasa pangangalaga na ng DSWD ang mga nasagip na bata, nasasailalim naman sa medical examinations at psychosocial intervention. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5.
Ilang saglit na lang, pauwi na ng Pilipinas si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves matapos ipadeport ng Timor-Leste. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, anong oras inaasahang darating dito si Teves? Julius, ngayong gabi inaasahang lalapag sa Pilipinas ang eroplanong sinasakyan ni dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves. Kasunod nga yan ng pagpapadeport sa kanya ng Timor-Leste dahil sa pagiging banta niya sa seguridad doon. Personal na sinundo ni na NBI Director Jaime Santiago, Justice Assistant Secretary Eliseo Cruz at ilang opisyal ng Bureau of Immigration si dating Congressman Arnie Teves sa Timor-Leste. Dala ng mga opisyal ng Pilipinas ang Certificate of Handover para sa transfer of custody ni Teves mula sa Timor-Leste papunta sa Pilipinas. Ilang sandali lang nilabas na ng mga pulis ng Timor-Leste si Teves na nakaposas ang mga kamay, nakachain din ang kanyang paa. Bandang 2:41 ng hapon, oras sa Pilipinas, umalis na ang eroplano ng Philippine Air Force lulan si Teves. Ayon sa gobyerno ng Timor-Leste, nakakagulo sa bilateral relations ng Pilipinas at Timor-Leste ang pananatili roon ni Teves. Banta rin daw siya sa seguridad doon kaya nagdesisyon silang ipa-deport ang dating mambabatas. Wala na ring valid visa at kanselado na ang Philippine passport ni Teves. Ayon sa abogado ni Teves si Attorney Ferdinand Tupacio, iligal ang pag-deport sa kanyang kliyente dahil may inihain silang petition for writ of habeas corpus. Pero ngayon na nailipad na si Teves pabalik ng bansa, naghahanda na raw sila sa pagharap niya sa korte para sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder. Kaugnay ito sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa. Isang malaking kamote ang nangyari. Nag-issue po ng order ang Tribunal de Recursos ng Timor-Leste na sinasabing within 48 hours ay i-produce, iharap sa hukuman si Congressman Teves. Ngunit ito ay magiging moot and academic. Ngayon pong siya ay ilalabas na ng Timor-Leste at ibabalik na po sa Pilipinas. Sabi naman ng Department of Justice, panahon na para harapin ni Teves ang mga kaso laban sa kanya. Naghintay kami ng 2 taon para mangyari ito. At nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Ito na yung hinihintay namin na reckoning na dapat niyang harapin talaga ang mga charges sa kanya. Tiniyak ni DOJ Secretary Boying Limulya na magiging patas sila at mabibigyan ng due process si Teves. Julius, paglapag ng eroplano sa Villamor, idediretso si Teves sa NBI para gawin ang booking procedure sa kanya. Dito rin titignan ang kalagayan ng kanyang kalusugan. Posible rin na i-detain siya sa NBI facility para matiyak ang kanyang kaligtasan. Inaasahan sa mga susunod na linggo na haharap si Teves sa pagdinig para sa mga patong-patong na kaso na isinampa laban sa kanya. Julius. Maraming salamat, Camille Samonte. Susunod, tricycle na lilipat sana sa kabilang lane, sinalpok ng humaharurot na van. Lola sa Samar, pinatay sa saksak ng lolong seloso. At hindi bababa sa 20 aso't pusa, bakit namatay habang binabiyahe sa barko? Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dalawang senior citizen ang nasawi sa magkahiwalay na disgrasya sa Leyte at Quezon. Habang sa Baguio, 3 ang patay sa aksidente. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Alas 3 ng madaling araw, umaarurot ang truck na yan sa Bukaucan Road sa Baguio.
Inararo nito ang isang AUV, SUV at van. Wasak ang harapan ng truck. Nagkalat sa kalsada ang mga karga nito. Dead on the spot ang truck driver at dalawa niyang pahinante. Sugatan ng driver ng AUV. Base sa investigasyon, nawalan ng kontrol ang truck driver. Sa Leyte, makikita ang paglipat ng linya ng tricycle na yan. Biglang lumitaw ang maharurot na van at nasalpok ang tricycle. Patay ang senior citizen na driver ng tricycle. Critical naman ang isang pasahero niya. Patong-patong na kaso ang posibleng harapin ng driver ng van. Isang senior citizen din ang nasawi sa Pagbilao, Quezon nang bumaligtad ang sinasakyang jeep. Nawalan daw ito ng preno. Pauwi na galing ng outing ang biktima kasama ang mga kaanak. Dalawang iba pa ang sugatan. Hindi na raw magsasampa ng reklamo ang pamilya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Huwebes. Ang bida ng angmutya ng Section E na sina Ashton Olviga at Robin Angeles may ibinahaging nakakakilig. Kung ano po yan, alamin natin sa Frontline Report ni News 5 Digital Producer Von Belinario. Uy, kain na! Kain ka na, hati na lang tayo. Ay, may eksenang walkout si Yuri. Affected sa mga pambubuli ni Kiefer kay JJ. Umiinit sa angmutya ng Section E. Pero teka, sa online show na Kapatid Connect, Gina G si Robin Angeles sa mga tanong tungkol sa angmutya ng Section E. JJ ang sagot pag go at Nene kung hindi. Alokin siyang magpakasal sa wedding booth during Foundation Day. Nene. Ha? Talaga? Kasi totoong kasal yung gusto ni Yuri. Hala siya! Sumalang din sa tanungan ng ating mutya. Ilang sex secrets ang inireveal niya. Pero ang biggest pasabog... Kahit naguguluhan siya, alam kong kaya niya ipaglaban si Kiefer. Siguro kaya niya din ipaglaban, pero mas kaya niya ipaglaban si... Ay. Kung sino ang tinutukoy ni JJ, malalaman natin sa gabi-gabing panonood ng angmutya ng Section E. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, lalaking walang pamasahe, nilangoy ang isang isla sa Biliran para lang daw makapagbakasyon. At ang babala sa mga motoristang tinatakpan ang plaka para makalusot sa NCAP. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Bakasyon is life para sa isang lalaki na walang pamasahe kaya nilangoy na lang ang dagat para lang makapagbakasyon sa isang isla sa Biliran. Nasagip ang lalaki na palutang-lutang sa dagat sakay ng salbabidang gulong. Papunta siyang Mariripi o Maripipi Island galing sa Kawayan. Kung sasakay ka, 1 oras ang biyahe niyan. Pero wala nga raw pamasahe ang lalaki, kaya nagdesisyon siyang lumangoy na lang. Nakakakalahati na siya ng distansya ng masagip ng mga otoridad. Agad namang dinala sa ospital ang lalaki para masuri. Binigyan din siya ng tulong pinansyal mula sa mga pulis. Pinarangalan ng PVL Press Corps ang mga exceptional volleyball players sa nagdaang season. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagdaos ng awards night ang PVL Press Corps para sa pinakamauhusay na volleyball stars. Kabilang sa mga standout sa nagdaang season, si Zeus Thunderbelt star Thea Gagate. Siya ang itinanghal na Rookie of the Year. Most valuable player naman si Brooke Van Sickle na pinangunahan ang Petrogas Angels sa All-Filipino Conference Championship.
Habang nakuha naman ng Creamline Cool Smashers ang Team of the Year Award. We're coming from a great loss from the last conference, so we're really working hard to prepare for the next conferences ahead. Testament po siya sa mga ginagawa po namin this year, so we're very happy. May special citation rin ang online streaming app na Pilipinas Live. Plano raw ng Liga at ng PVL Press Corps na taon-taon nang gawin ng event para sa top players sa larangan ng volleyball. Matapos ang matagumpay na awards night, susunod na aabangan ng mga volleyball fans ang paparating na Rookie Combine at Rookie Draft sa susunod na linggo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. At yan muna ang latest sa Frontline ng sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, rider ng motorsiklo sa Maynila patay matapos pagbabarili ng mismong angkas niya. Babaeng motorista nanggigil at binasag ang pinto ng nakagit-gitang bus gamit ang baseball bat. At Miss Grand International 2024 Rachel Gupta, binitawan daw ang corona pero iba ang sabi ng management. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinatay ang isang rider sa Tondo, Maynila. Ang malapitang bumaril sa kanya ang kanya mismong back ride. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Duguan at walang buhay habang nakasakay sa nakatumbang motorsiklo ang rider na yan sa kalsada sa Barangay 127, Tondo, Maynila. Nang balikan ng CCTV sa lugar, huling nakita ang biktima na may backride na dalawang lalaki. Pagdating sa kanto, sumemplang ang motorsiklo. Hindi kita sa CCTV pero isa sa mga backride ang bumaril sa biktima. Segundo lang ang pagitan ng sumulpot ang isa pang motorsiklo. Diyan naman sumakay ang dalawang angkas ng biktima saka sila sumibat. Sa paunang report, posibleng may kinalaman sa droga ang motibo sa krimen. Sinusubukan pa ng News 5 na hinga ng pahayag ang Manila Police District. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nauwi sa pambabasag ng pinto ng pampasaherong bus ang umano'y gitgitan sa Macapagal Avenue sa Pasay City nitong Martes. Oh, basag oh. Bakit yung binasag? Ay! Bakit yung binasag? Ay, hindi gano'n. Huwag gano'n, ma'am. O, tatakbo kayo, hoy. Naghahanap buhay din kami, ma'am. Hindi mo kayo kami binasag nyo. Sa video, kita kung paano hinataw ng isang babae ang pinto ng bus gamit ang baseball bat. Sinubukan siyang kumprontahin ng konduktor ng kasunod na bus pero pumasok ang babae sa nakaparadang SUV. Tinangka pa raw nitong tumakas pero hinarangan siya ng bus. Depensa ng babae, sila ang ginit-git. Sa huli, nagkaaregluhan naman ang magkabilang panig. Para-paraan ng mga motorista para utakan ang no-contact apprehension policy. Pero ang MMDA nagbabala sa mga nagtatakip ng plaka. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Ito ang mga iwas NCAP. May motorsiklong tinakpan ng packaging tape ang plaka. Meron namang plakang naka-face mask. Ang rider na ito, huli sa aktong nagtatakip ng plate number. Mga ayaw magpahuli sa umiiral na no-contact apprehension policy o NCAP. Pero babala ng MMDA. Meron na po akong utos sa ating nagbabantay sa CCTV na pag may na-flag po sila na nakita na tinakpan po yung plaka, aabangan po ng enforcers natin yan at uhulihin po. 5,000 piso ang multa sa takip plaka. Maraming praning sa NCAP.
Kaya nga ito, nakakawaw ang pagkadisiplinado sa kalsada. Walang palipat-lipat ng lane. Mas maganda sir na na tupad tayo sa sa batas trapiko talaga. Okay lang po naman yan na tupad natin yung natin incap. Ayon sa MMDA, pababa ang bilang ng mga violator dahil sa NCAP. Higit 1,000 yan noong Lunes, hanggang sa halos 800 na lang kahapon. Ang nakaamba namang problema na susubok sa pasensya ng mga motorista ay ang traffic, lalo na kapag nag-umpisa ang EDSA rehabilitation sa Hunyo. Magpapatupad ng odd-even scheme, pero exempted ng ilan, gaya ng taxi, electric at hybrid cars at emergency vehicles. Sabi ng ilang commuter, baka naman pwedeng work from home. Ayon naman sa Makati Business Club, maraming kumpanya ang posibleng magpalawig pa ng flexible work arrangements. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Merong nanatili, meron din namang pinalitan sa mga opisyal ng pamahalaan. Kabilang ang bagong hepe ng PNP na si Police Major General Nicolas Torre III. Nasa frontline ng balitang niya, si Marian Enriquez. Kapapumut lang noong Abril, 4-star general na ngayon si Nicolas Torre III. Hindi na nakagugulat na siya ang bagong hepe ng Philippine National Police. Siya ang nanguna sa mga kontrobersyal na pag-aresto sa mga malalaking personalidad. Si Torre ang nagbasa ng arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Bago yan, si Torre rin ang nanguna sa 16 na araw na operasyon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Diyan nadakip si Pastor Apollo Kibuloy. Si Torre ang papalit sa paretiro ng si outgoing PNP Chief Romel Marbil. Nagpasalamat naman si Torre sa natanggap niyang suporta. Pumalit naman kay Menardo Guevara bilang Solicitor General ang dating Pag-ibig Fund CEO na si UP College of Law Dean Attorney Darlene Berberabe. Nanumpa siya kanina. Nirerespeto naman ito ni Guevara. Habang si Popoy de Vera, papalitan ni Shirley Agrupis bilang chairperson ng Commission on Higher Education o CHED. Mananatili naman sa pwesto sina Justice Secretary Boying Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla at Defense Secretary Gibo Teodoro. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Weather update tayo mga kapatid. Malapit na magsimula ang panahon ng habagat o yung tinatawag nating southwest monsoon. Sa katunayan, southwesterly wind flow na ang wind system na nakaka-apekto dito sa western section ng ating bansa. Ang southwesterly wind flow po ang term ng pag-asa kapag pasimula na ang habagat o yung ating southwest monsoon. Pero halos parehas na po yan ang katangian ha. Ito po ay warm at moist na hangin na nanggagaling sa timog kanluran na siya pong nagdadala ng matataas na tsansa ng pag-ulan at mga posibleng thunderstorms, particularly dito sa western section ng ating bansa. Ito po ay pinapalakas ng isang sirkulasyon dito sa may West Philippine Sea. Aakyat po itong sirkulasyon ito at dudugtong doon sa tinatawag nating frontal system. At mananatili po yung southwesterly wind flow na makaka-apekto sa ating bansa in the next few days hanggang sa susunod na mga linggo pa. Hanggang mapuna ng pag-asa ang sapat na dami ng pag-ulan para ideklara na po nila ang pagsisimula o opisyal na pagsisimula ng panahon ng tag-ulan at panahon ng habagat. Sa kasalukuyan, asahan na po natin ang mga posibleng mga pag-ulan at thunderstorms, particularly dito sa western section ng Luzon. Ngayong araw na ito hanggang sa darating na weekend. Kasama po dyan ang areas ng Ilocos Region, maging dito sa area ng La Union at Pangasinan at mga kabundukan ng Benguet. Kasama na po dyan ang area ng Baguio City. Magpapatuloy po ang epekto ng southwesterly wind flow ngayong weekend. Dito rin po sa western section ng Central Luzon, kasama po dyan ang Zambales at Bataan. Dito rin po sa Metro Manila, mas mapapadalas na po yung tinatawag nating afternoon showers at thunderstorms, lalong-lalo na po sa darating na weekend. May mga posibleng scattered at kalat-kalat na pag-ulan din tayong mararanasan dito po sa mga areas ng Mimaropa, kasama na po dyan ang area ng Romblon, maging dito sa areas ng Western Visayas, kasama po dyan ang mga isla ng Panay at Negros. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na laging may panahon para sa inyo. May mga bagong pangalang nakatanggap umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Kung sino-sino sila, alamin sa Frontline Report ni Mayan Los Baños. Mary Grace Piatos, Marian Rivera at Shell Jokno. Bukod sa mga pangalang yan, ngayon naman may kaapelyido ang ilang senador na umunoy nakatanggap ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, merong Beth Revilla,
Janice Marie Revilla, Dayan Maple Lapid, John A. Lapid Jr., Clarice Honteveros, Christine Applegate Estrada at Denise Tanya Escudero. Meron ding katulog ng isang bake shop, ang Canor Adrian Contis. Meron pang kaapelido ng isang kongresista na sina Chris Solon at Paul M. Solon. Ang mga bagong pangalang yan, sigurado raw nakasama sa mga tatalakayin sa impeachment trial ni VP Sara sa Hunyo. Ipinasilip na nga sa media kung saan isasagawa ang paglilitis. Wala pang bagong tugon si VP Sara tungkol sa mga bagong lumalabas sa pangalan kaugnay ng confidential funds. Nasa the Netherlands siya ngayon para bisitahin ang amang si dating Pangulong Duterte na nakakulong sa The Hague. Doon na rin magbe-birthday sa May 31 ang bise. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Showbiz, eto na nga! Eto na nga, pinarangalan ng MVP Group of Companies at Media Quest sa Asia Pacific Broadcasting Awards 2025 sa Singapore. Para po yan sa Christmas special na merry ang vibes ng Pasko na kinilala bilang pinakamahusay na multi-platform campaign sa cable at satellite broadcasting. Pinasalamatan ni MQuest Ventures Head of Content Operations Management Pete Dizon, sina Chairman Manny V. Pangilinan at MediaQuest President Jane Jimenez Basas para sa pagbibigay inspirasyon sa kanilang mga programa. Ang Asia Pacific Broadcasting Plus Awards ay iginagawad sa mga industry players na patuloy na nagsusulong ng pag-unlad sa broadcasting landscape. Ito pa nga, nagsalita na si Miss Grand International 2024 Rachel Gupta kaugnay ng issue ng umano'y pagbawi sa kanya ng corona. Nasa frontline na balitang yan, si Laila Pangilinan. Bumaba sa trono o tinanggalan ng corona? Sabi ng nanalong Miss Grand International 2024 na si Rachel Gupta, kusa niyang binitawan ang posisyon. It's taking a lot of courage to, first of all, give up the crown that I worked so hard for. Nadepress daw siya dahil sa dinanas niyang harassment, mental torture at hindi maayos na pagtrato mula sa pamunuan ng Miss Grand International o MGI. Sa isang punto na body shame daw siya. Minsan din daw siyang pinatira ng isang buwan sa isang maliit na hotel room. Walang sasakyan, walang pagkain. Ngayon, nakahinga na raw ng maluwag si Rachel dahil binitawan na niya ang corona. For the first time in months, I feel free and I feel like I can breathe. Pero sa statement na inilabas ng MGI, formal nilang inanunsyo ang pag-terminate kay Rachel ng titulong Miss Grand International effective immediately. Bigo raw si Rachel na gampanan ang kanyang tungkulin. Dapat daw isauli ang corona sa loob ng 30 days. Kasunod niyan, ipinost ito sa social media accounts ng MGI. Siya ang first runner-up at pambato ng Pilipinas na si CJ Opiaza. Tila siya na ang papalit sa nabakanteng Miss Grand International. No comment pa si CJ. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Kapapasok lamang po na balita, ipinagpaliban ang pagrepresenta o pagpresenta ng prosecution panel ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa halip na June 2, sa June 11 na ito itinakda ni Senate President Chis Escudero. Natanggap na raw ng Kamara ang liham ni Escudero na ipinadala kay House Speaker Martin Romualdez. At yan ang mga balita at impormasyong dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.